So, maayong adlaw sa tanan. And welcome sa very first episode nato na Knowing Your Shepherds and Their Churches. I am your host, no? I am Gigi Bombeo, and of course, we are here today with the head pastor of the AJCF, Pastor Eliezer Anyuber. By the way, Pastor, would like to share kung saan ang AJCF, kaya basig malibog ang ato antik paminaw ba nga Okay. ang AJCF. So what does the abbreviation AJCF means? Okay, ang AJCF, All for Jesus Christian Fellowship Ministry. Mauna siya. O kining AJCF Ministry, of course, na pundar ni sa tinguha nga kining inyong ubos nga alagad, Pastor Eliezer Anyuber, nagatinguha yun nga makatabang sa bulwaton, sa gospel. Praise be to God for that, Pastor, no? So, before nato ila-ilahon, Pastor, ang imuhang simbahan, no? Yeah. Because we already call this a church, no? Yeah, So, not only a ministry, but nag-evolve siya siguro from where it was before, padulong sa ministry. Yeah, yeah. Padulong sa simbahan, no? Yeah. So, siguro mas maayo po, Pastor, nga ila-ilahon sa nato, no? Ang head pastor. Of course, na-mention na nako, no? Yes. Ang imuhang pangalan, Pastor. But we would like to know Yes, you yes. deeper. No? Gusto na mo, no? Gusto nato sa mga audience nato, Yes. na mas mailhan pa jud, no? Si Pastor Eliezer Anyuber. No? Kung kinsa bagid siya, asa bagid siya gikan, pastor na bagid siya daan. Yeah. No, so we would like to know that also nga aspect with Pastor, no, before knowing our church pod at the same time. So Pastor, kinsa ba si Eliezer Anyuber, Pastor? I am Reverend Eliezer Anyuber Sr. Host pastor diri sa AJCF Ministry because ako man pod ang nag-umpisa niini bilang dili pod ingon nga ako ang founder but pioneering niani nga niini nga ministry. Natawo day ko sa November 4, 1940. Panahon sa gira. Gira. Panahon sa gira. Dito sa Sagbok, no, Hinundayan Liti. Sa Liti ni siya. Oh, Sa Liti dito. Tagaliti, gud ni. Tagalite. O, Tagaliti ni. Unya, ang akong mga parents, si Sergio Anyuber, no? O ang akong mama, pangalan niya is Pastora. Pastora ang pangalan niya sa Corom, no? Oh. That time, no? Unya, kini sila mga Kristohanon nga pamilya nga magtiayon. Both Christian. So, ibig buti pasabot nga ako sa akong pagkatao, really I was raised in a Christian family. Yes, nagtubo gyud ko nga diya sa Kristohanon nga panimalay. Oh. O nga gani mo na siguro isa sa hinungdan ngano nga naintindihan ako na sa kadugayan ing kumit ko sa bulwaton sa Ginoo tungod kay doon na ako'y kasinatian sa Kristohanong pagkinabuhi. Mao na siya vice ang nahitabo diha. So pasalamat ko sa Ginoo tungod kay natawo ko diha sa Kristohanong panimalay. Of course, kami akong mga igsoon sa among pamilya dili na ko ipag ang Anyuber clan sa among pamilya lang noon. Halos kami mga Kristohanon. Daghan sa akong mga igsoon, pila sa akong mga igsoon na mga pastor, ay mga pag-umangkon nga pastor, nag-serve good sa Ginoo. Mga halos nagapangalagad. So mao ni ang kalainan kay bintaha gyud ni nga natawo ta sa Kristohanong panimalay. Mao. Kay mo sulod pud ta sa step sa Yeah. ginikanan, no? Nagmatuto yun, Pastor. Nagmatuto gud sila. Tinuod na siya, Yeah. vice nga Train up a child, no, Pastor? Yes. Unya, sa akong youthhood upbringing, again, I was raised in a Christian family, no? From boyhood to manhood. And even hangtod na minyo, hangtod nga nagkaroon ng pamilya, mga anak, hangtod nga ning-abot gyud nga na tagaan gyud ko kahigayunan nga mutabang sa ministry. Sa dinhinas Kidapawan kay
long before dito sa samtang bago pa kong ulitaw pa ko, dito ko sa Mati Oriental kay nagtrabaho ko dito sa Davao Timber Corporation. O ang akong position dito is painter sa company painter. Kay mao mo gid na akong skill, no? Pamintura, no? Oo. Na ako mo po na akong professional. So hantod na minyo ko. Then from the time na nag-transfer me diri na sa Kidapawan kay ang akong misis taga Kidapawan man Oh. at taga Makilala rather. Diri. Makilala. Yeah. So decide ko nga uban niya diri hantod na nanimuyo na migyon diri sa Kidapawan. Kidapawan. Yeah. Karon sa dihang na anamis Kidapawan, ang thanking God kay nagpadayon kami og ang among background ay or church affiliation pagsugod yun gikan sa akong ginikanan is from Fundamental Baptist Church to Southern Baptist Church. So Baptist lang gyapon nga Baptist. pamilya. Oo. So mao na siya. So basically, Pastor, ang AGCF is with the Baptist background. Yes, Baptist background. Kay sa ako is namotivate gid ko sa Baptist nga mga pamaagi sa panudlo o pagpadagan sa simbahan. So, mao na siya ang nahitabo. Now, dako kayo ko kasinatian sa dihang na ako labi na din sa Southern Baptist na aw gani sa primero pa ning apilit pag-abot na ko diri ning apilit ko sa Bible Baptist Church or 5 years. Bible 5 years. 5 years. Diri ko sa Bible Baptist Church kay naman ko'y amiga na kilala na ako sa dito pa sa Panabo. Kay dito man ko nag-eskwela guys ko sa Panabo sa UM, no, Mindanao University, branch to dito sa Panabo. So, iya kong gi-invite. And from that time on, sa iyang pag-invite, wala na dagang panglangan, ning commit ko sa pagsimba, hangtod nagpadayon ko sa maong pagsimba o nakitaan sa pastor na potential kayo ko sa pagtabang sa ministry. In fact, at that time, gitawagin ko niya, gigamit ko niya as isa sa mutulo sa Sunday School. Then later on, gi-assign ko niya part-time church, part-time pastor dito sa Bansalan Bible Baptist Church. Dito ko. Hantod na sa 1975, ning balik ko sa aning affiliate na ko Southern Baptist Church din is Kidapawan. Diha na nagsugod ang akong commitment sa ministry. Sa So, in as far as I can remember, Pastor, marag sa Kidapawan, I think the Southern Baptist is the only Baptist church. There's Kidapawan na naman doon uban, pero Kana pa lang sa una ang isa pa lang yun, naka-Baptist Church ang Kidapawan City. Yeah. No, daghan Alliance, Kamakop, daghan mga uban na mga Yes, denomination. ang diri is, ang akong nabaluan is Bible Baptist o Southern Baptist. Kana lang duha. ni atong panahon na. Yeah. Wala pa ning mga fundamental kay nanway fundamental karon uban pag Daghana. wala pa na siya. Sa amo pod, Pastor, pag abot pod namo, gamay lang pod nga history, because Baptist gyud pod me. Yes, No, kay ako ang mga paryente, mga ginikanan sa kong mama, sa kong parents, they're also Baptist, no? Cagayan de Oro man ang origin. So Bukidnon, daghan ang mga Baptist dito. So, mo to nga pag-abot na mo din, wala may Baptist Church, Pastor. That's why we affiliated po dire sa Kamakop. Daghan man na rin mga alliance. Yeah, correct. Okay. Kay kining lugar sa Kidapawan ha? Kidapawan. Mao ni ang lugar nga ginaministrihan sa mga alliance din. Correct, no? Ang Baptist, no, diri diha Samlang. So, dinhi murag extension lang po ni diri. Oo, diri sa Southern Baptist Southern Blam. Bap. Okay, so diha nagsugod. Sige, padayon ta, Pastor, no? Okay. Going back. Now, diri na ta sa akong kining ministerial experience, Yeah. no? Diri sa Southern Baptist Church. Yeah. Sige. Ang akong work experience as minister of the gospel at the Southern Baptist Church, Kidapawan, is mauni. In 1980 to 1990, nag-church deacon ko. In fact, from that time on,
I've been chosen as several years as chairman of the Deacon. So within that, Within mga the- 1 decade yun na siya, 10 years. Mga 10 yun na. years. 10 years. So, chairman of the Deacon ko diya sa SBC. So, 1980 to 1990. Then, nag-part-time pastor po ko kay ang SBC Manggod, doon ang kasagaran, i-call Manggod ang mga pastors diya. Oh. Kunya mo resign sila. Pag mo resign ang pastor, naagay mo puli mag-part-time. Na kay ako man ang deacon, is chairman sa deacon, ako na po gamit na part-time pastor. Kay siyempre, nasaligan man ko. Mao. Dili man ta pili o deacon, mabutan sa deaconship position kung wala kay kasinatian Yeah, experience. sa ministry. So, part-time pastor, 1991 to 1993, nag-part-time ko. Mm. Then, humaniana, pag-abot sa 1994 to 2001, natawag ko full-time pastor. Full-time na ko diha. Tungod kay, ang pastor nga akong gipulihan, ding balik man sa seminary, no, o na, ila man gid kong gikol, dili akong kuan, in fact, kanin pagsugod na ko sa pastoral work, commitment yun din ako. Commitment ako ni kay there was a time na nag-crusade ang Southern Baptist Church. May invitation. Those who are interested to go to seminary for study, ako isa ko nag-hands up. Oh, okay. Despite nga na ako na'y pamilya. Pero by God's enabling, I was able to pursue, no? Sa mao nga So, dito ka naka-eskwela, pastor, pag, yes. pagka So, pastor. muna siya. Now, full-time ko. And then, in the year 1998, na-ordain ko. 1998. Yes, 1998, na-ordain ko diya sa SBC. O nga, tungod diya na, nagtaas ang akong identity. I was then called Reverend. Yeah, mauna nga, hantod karon Reverend na ang akong identity. Yeah. No? Okay. Reverend. Now, sa akong pastoral study kani, di na lang sa to ako secular study, no? Pwede? Pwede po, pastor, pwede po doon. Okay, now, secular study is, nag-school ako sa akong high school diya sa Panabo. Oh, Panabo. Branch sa UM, no? University of Mindanao. So, from Leyte to Panabo? Oo, from Leyte to Panabo, di ako nagsugod. Antod nga, nag-school ako, and then, naka-eskwela po ko diri sa Davao na sa akong college, pero undergraduate wa ko kahuman, no, mga pila lang to ka semester akong nakuan. But anyway, na ko'y kining sa akong secular nga study. In fact, I was planning to pursue my study sa secular diri na sa In the KC? diri sa MC Mindanao College. CMC? O CMC. Okay. Pero wala gyapon to mapostro. Tungod kay na ako'y pamilya o niya, nagplano na gid kong muatong seminary. Oh. So, mao ni. So, mo itong wala tong nauna ngayon. ang seminaryo, no? Yeah. So sige. karon ning eskwela ko sa seminary. Oh, no? yeah. Ang akong ning graduate ko sa church ministry, no? Sa church ministry, SPBTS or Southern Philippines Baptist Theological Seminary, Davao City. Davao City na. O niya, nakahuman ko niya na in 2001. 2001. 2000. Kay prior to that, nag-schooling naman ko. Pero 2000, kay samtang nagpamastor ko, kay nagpastor ko, wala pa bang ko'y pastoral study. Yeah. So, from that time on, I took advantage na magkapadayon. Kapadayon ko. Now, nauman ako, no? Nga mao nga Christian ministry. Pero, diploma level ni siya. Diploma level. And praise God, tungod kay dunay offer nga kahigayonan, kinsa to mo purso og studies, nga bisan og wala siya makapuli kuha sa Bachelor of Theology sa seminary,
pero pwede maka-take up, makakuha og degree. Pwede makakuha. So, in that kini nga privilege, ning kumit gud ko nga mo padayon pag Padayon. eskwela. So, by God's grace, in 2012, no, ning eskwela ko under sa kay Dr. Montalban, no, sa Par Corners International Theological Seminary nga gi-open diri murag extension from Baguio City og diri daghan gani amang pagsugod, no, nag-eskwela ko. Gi-operan kami kay bilang degree, nag-take ko og Master of Divinity. And praise God, nahuman ako sa Master of Divinity. Ning graduate ko 2012. So mauna ang nahuman ako sa kining Master of Divinity. Fast track study ni siya. Dili ingon nga kuano fast track kanang Murag ba yung mga importante nga murag modular siya. o modular lang, yeah. And then padayon kong eskwela, Oo. Vice, no? Diha gyapon sa Fitch or Par Corners sa Unsang tuigan na pastor? 2012. Okay. Pagka 2013, yung graduate ko sa Doctor of Ministry, kay nagpadayon ang Kuan School. So, yung graduate ko, Doctor of Ministry, sa mao gihapon nga eskwelahan, no? Fast track gihapon, kay privilege man, gitagaan gud og privilege ko. Matod pa sa among professor, those who have a long experience in the ministry can avail this. So mauto kay so di po siya para sa tanan. dili sa tanan dili. So na lang sila qualification nga. Yes, na qualified gud siya. Kay taas naman kong experience sa ministry. Because dugay na kadaan. Dugay na ko, mga over 30 na ko. Over 30 na ko ato. Yes, over 30 na. Now, so ning graduate ko 2013 sa Doctor of Ministry. Di nagpadayon gihapon ko, wagid ko surrender. Wagid ko surrender ba kay inko importante man pud ni katabang man. Mao. Then padayon ko eskwela, ning graduate po ko sa Doctor of Theology, PhD degree. Sa mao gihapon eskwelahan sa Fitch, no? Pero sa 2014, so taas-taas ni ning graduate ko sa Doctor of Theology. So, dako kayo nga kahigayonan. Fast track gihapon nga study. Okay. Kay privilege gud kayo. Kami ni ana ingon si Dr. Montalban. You are most qualified, Pastor, tungod sa imong experience sa ministry. So mo tong gipursog yun mo pastor. Yes, gipursog yun ako. Then, another chance pa yun, Vice, nga kini ang pinaka, I believe nga pinaka taas nga degree nga naatin sa isa ka estudyante ka isa ka magbubuhat sa Ginoo. By God's glory, natapos na ako ang Doctor of Philosophy. Yung graduate ko sa PhD degree. PhD na. PhD degree in Christian Education. Sa Christian Education. Unya, major in guidance and counseling at Brethren Evangelical School of Theology International. Sa Baguio gihapon pero may extension sila diri sa Kinapawan. Kaya naa na sa una. Antod karon na. So ning graduate ko sa PhD 2016 na. 2016. Wow. So mauna ni siya ang akong gikalipay kay with this degrees nga akong nakabot, dako gid kaayo Vice ug tabang sa buluhaton sa Ginoo. So that concludes the first part of our episode for today, the autobiography of our shepherd, Reverend Pastor Eliezer Anyuber Sr. So be with us on the second part of this episode as we continue to discuss the origin of the AJCF Church.